Good morning po sa inyong lahat at muli tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. This is the part 3 ng ating pong topic regarding po sa nais ng Diyos na maging kawangis tayo ng Panginoong Hesus. So meron po tayo na pag-aralan kahapon po yung process of discipleship, which is worship, fellowship, yung ating mentor, yung growth po natin sa ating guide po natin sa ating mentors or sa coach. Kailangan po natin mag-serve sa Lord at kailangan nating i-share yung kabutihan ng Panginoon sa buhay po natin. At meron po mga unusual things na kung saan ginagamit ng Lord para tayo maging kawangis ng Panginoon. At sabi nga po ng Romans 8:28, in all things God works for the good of those who love Him. Lahat ng bagay po ay maganda para sa Panginoon sapagkat gusto niyang meron siyang plano sa buhay po natin. Everything po ay meron pong plano ang Panginoon. So, who had been called according to His purpose. So, everything works together for good for those who love God. So, may pinagdadaanan ka kapatid, merong magandang ginagawa si Lord sa'yo. So, number 1, ano po yung unusual tools na yan na ginagamit ni Lord para tayo magkaroon ng Christ-likeness? God used troubles. Kaya kami problema. Kaya ka merong mga pinagdadaanan, kapatid. Sapagkat nais ng Diyos, turuan ka. Kagaya nga po ng madalas kong tinuturo, ang estudyante po, ang mga magulang, magpapapasok ng bata sa eskwelahan. Ang mga bata naman, yes, masaya sila sapagkat may kalaro sila doon, meron silang baon, di ba? At maraming mga activities ang ginagawa ng bata. Pero in times of academic, nandun ang struggle ng bata. Lahat po tayo nag-aral. Doon po ang struggle natin pagdating sa academic. Bakit po? May pressure po doon. May stress po doon. Kailangan po nating matuto, kailangan nating maipasa ang mga exams, kailangan natin mag-recitation, di ba? Kailangan natin mag-aral. So, yung stress na yan, yung struggles na yan, para sa mga bata, ganun din tayo sa mga matatanda. Hindi nga lang through klase ng eskwelahan, pero different kind of school. This is our natural school, which is our trouble every day. So God teaches us through these troubles para tayo ay lumago bilang isang mananampalataya o maging Christ-like. So God's goal in our life is to build good character. Yan ang number 1 goal niya kung bakit niya inaalaw yun, yung mga problemang yan. Magkaroon tayo ng good character. Because sabi ng Romans 5:3 and 4, trouble produces patience. Kasi nga po madalas tayo, wala na tayong pasensya. Gusto natin mauna lagi. Gusto natin instant lagi. Instant yaman, instant noodle, instant coffee, lahat instant. Kahit na mag-stay tayo dun sa mga may nagmamaneho, gusto nating instant, unahan natin sila. Kaya lahat nagmamadali, instant. So God wants us to have good character. So troubles produces patience, and patience produces character, and character produces hope. Yan po ay nakasulat sa Scripture, Romans 5:3 and 4. So a lot of people thought that Christian's life is comfortable. Yan po ay hindi totoo. False doctrine po yan. Hindi po madali ang pagiging Kristiyano, pero masayang tunay. Adventurous ka ba? Kung adventurous ka, this is for you. Piliin mo to, kapatid, sapagkat sa buhay pananampalataya, marami kang pagdadaanan, pero masaya. There is always victory in Christ. God is far more interested of what you are than what you do. Gusto ng Panginoon, interesado siya kung ano maging ikaw. Kung ano maging ikaw, hindi sa mga tinapos mo, hindi sa mga nagawa mo para sa Kanya. So kahit na busy-busy ka sa iyong ministry sa Panginoon, pero hindi nagbabago ang karakter mo, hindi nalulugod ang Panginoon diyan. So dapat nababago ang ating character. So what is the purpose of this? Is to respond correctly. Kailangan matutunan natin mag-respond sa mga problema. Pansinin niyo, minsan ang tagal niyo ng nananampalataya sa ating Panginoon. Matagal na kayo nagsisimba, 'di ba? Sa inyong local church. Pero ang response niyo pag biglang dumating yung problema, anong response niyo? Negatibo. At yung negatibong yun, pinapakita nyo sa harapan ng Diyos na hindi ka natututo sa mga pinagdaanan mo, sa mga series na pinagdaanan mong problema nung nakaraan. So the purpose of your trouble is for you to respond correctly and to grow up in character. Ano yun?
Kung nawawalan ka, ba mainitin ang ulo mo. So, dumaan ka sa problema na nagiging mainitin ang ulo mo, dapat natutunan, ay teka, mali yata yung ginawa ko, mali yung naging buhay ko. So, magpaayos ka sa Lord. So, susunod, dadaan ka na naman sa ganung klase ng sitwasyon, iinit ang ulo mo, ay teka, kokontrolin mo na yung emotion mo, kokontrolin mo na yung init ng ulo mo. Then nakikita mo, nadidevelop, hanggang sa magkaroon ka ngayon ng patience. And out of that patience, magkakaroon ka ng good character. So, napapansin po ninyo yung ibig sabihin ng Panginoon dito? Pero kung ang tagal-tagal mo nang nakikinig ng salita ng Diyos, hindi mo ina-apply, tapos pagdating si problema, pak! Nag-init na naman ang ulo mo. Ng sobra-sobra, nagkasala ka na naman. So, hindi na bago ang iyong character. So, that's the main purpose of God, is for God is interested of what you are than what you do. So, hindi yung pong ginawa natin sa gawain o sa simbahan. So, in Mark 14:32-34, sabi dito, they came to the garden called Gethsemane, and Jesus said to his disciples, sit here while I pray. Distress and anguish came over him, and he said, the sorrow in my heart is so great that it almost crushes me. Bakit po? Yung time na to, i-betray na po ang Panginoon, alam na niya na siya ay papatayin na, so nananalangin siya. So ano merong character dito ang Panginoon? Pinakita po itong kwentong ito para maipakita sa atin anong character ang Panginoon in times of distress, in times of anguish, in times of trouble. Alam nyo, kung titignan po natin, sundan po natin ang verse nito, in Mark 14:36, ang sabi po dyan, Father, nanalangin si Jesus, everything is possible for you. Totoo naman po, na kahit na gustuhin ng Ama na wag na siyang mamatay, mapahirapan sa krus ng Kalbaryo, pero sabi ng Panginoon, please take this cup. Nakiusap siya sa Ama, please take this cup of suffering away from me. Pero, sabi niya rito, dinugtungan niya, yet, I want your will, not mine. Sana ganito rin ang ating panalangin. May nangyayari sa iyo, kapatid, na problema. At yung pangyayari yan, pwede kang manalangin, Lord, tanggalin mo to. Tanggalin mo tong problema ko. Tanggalin mo tong sitwasyon ng buhay ko. Lord, ayoko nito. Ano ba, Lord? Tulungan mo ako. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Not my will, but your will be done. So, anong doon? Yung character, di ba? Yung character mo na, sabi nga nung binasa natin kanina in Romans 8:28, in all of these things, God works for the good of those who love Him. May ginagawa si Lord. Kaya manatili ka lang, huwag kang magpanik, kapatid. Bagkos ang panalangin mo, Lord, let your will be done. Help me to learn from these situations. Help me to trust you, Lord, in these situations. Yan ang isang mga tinuturo sa atin ng Panginoon. So I hope na nabigyan kita ng encouragement ngayon na kung saan may pinagdadaanan ka. The Lord wants us to learn that it's not our will, but it is His will be done. Marami tayong pwedeng ipag-pray. Diba, kagaya ng Panginoong Yesus, nakiusap siya. Pero not my will, Lord. Not my will, Father, but your will be done. Amen? So, 2 practical suggestions when you are going to problem. Pag may nagdaan kang problema, eto para meron kang matutunan at babalik-balikan mo to. Practical. I am teaching you a practical way paano ka lalago bilang Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoon. Number 1, kailangan mo mag-journaling. Kailangan mo magkaroon ka ng spiritual journal. Ano po ba yan? Magsusulat ka, kapatid. Ito po yung record mo. Ano ba yung lesson na tinuro sa'yo ng Lord? Parang ano yan, sa school, meron kang notebook, ano yung tinuro ni teacher sa'yo? So meron kang blackboard, parang sa school may blackboard. Pero this time, ano ba yung sitwasyon mo? Pinagdaanan. Ay, itong time na to, wala akong pambayad ng Meralco. Yan. So, in short, sulat mo, anong sitwasyon? Nilagyan mo ng date para at least alam mo kung kailan nangyari yon. Then tingnan mo kung kailan sasagutin yan. So sabi nga ng Numbers 33 verse 2, at the Lord's direction, Moses kept a written record for their progress. So ginawa ni Moses yon para makita yung progress ng mga Israelites nung time na sila ay nag-journey doon sa wilderness. So kailangan din natin yan para tayo matuto kung ano yung tinuturo ng Lord sa atin. Then, secondly,
pass them on to the next generation. Yung pong mga teaching na natutunan mo, i-share mo. Kaya po ako nagba-vlog din, gusto kong i-share yung mga bagay na tinuro sa akin ng Lord, na natutunan ko sa buhay ko, at ngayon din maaaring sino man ikaw na nanonood sa akin ngayon, may pinagdaanan ka do'n sa akin pong mga kinukuwento sa buhay ko rin, yung mga experiences ko, 'di ba? Yung practical points na natutunan ko, shine-share ko 'yan para maging encouragement 'yan sa'yo, 'di ba? So, gano'n din tayo, darating yung time na ikaw naman din mapapagtagumpayan, magiging lesson sa'yo 'yan, then ipasa mo 'yan sa ibang tao. So, 2 Corinthians 4:17 sabi dito, "Our light and momentarily troubles are achieving for us an eternal glory that far outweigh them all." 2 Corinthians 4:17. So, temporary lang naman talaga ang problema, pero meron niyang patutunguhan sapagkat yung matututunan mo panghabang buhay po yan. Amen? So, manalangin po tayo kapatid. Hindi pa tayo tapos sa series na 'to, subaybayan niyo pa bukas ang ating pong series. Hallelujah. So, God bless you at, manalangin po muna tayo. Heavenly Father, thank you Lord for this time. Bless niyo po ang bawat isa at patuloy po nilang mai-apply ang tinuturo po ninyo. This is I pray in Jesus' name. Amen and amen. So kita-kita tayo bukas po mga kasama at mga kapatid. Subaybayan po natin ang mga tinuturo ng Lord sa atin. Amen. God bless you all.